Brunson defended by Daniels. Brunson puts it up and gives the... Sa lahat ng desisyong ginawa ng Dallas Mavericks, may isang pangalan na hanggang ngayon ay hindi pa rin malimutan ng marami. Isang player na hindi agad pinansin noon, hindi agad pinuri, hindi agad naging mukha ng koponan. Pero ngayon, isa siya sa pinakamaaasahan, pinakakalmado at pinaka-clutch na manlalaro sa buong NBA. Si Jalen Brunson, ito ang Athlete Stories TV. Ipinanganak siya noong August 31, 1996 sa New Brunswick, New Jersey. Lumaki siya sa mundong hindi na bago ang ingay ng basketball dahil ang kanyang ama, si Rick Brunson, ay dating NBA player, isang journeyman na nagpalipat-lipat ng koponan sa liga. Isang ama na hindi naging superstar pero naging buhay na patunay kung gaano kahirap manatili sa NBA. At doon nagsimula ang aral ni Jalen. Sa murang edad, nakita na niya ang tunay na mukha ng liga. Hindi ito tungkol sa pangalan. Hindi ito tungkol sa kasikatan. Kundi tungkol sa disiplina, pagtitiis at araw-araw na pagpapatunay ng sarili. Sa Stevenson High School sa Illinois, unti-unti siyang nakilala sa mundo ng basketball. Hindi siya yung player na puro highlight. Hindi siya yung mabilis mapansin ng kamera. Pero siya yung guard na parang orasan. Tahimik, eksakto, at laging tama ang desisyon sa bawat posisyon ng laro. Yung tipong kahit hindi mo napapansin, siya na pala ang dahilan kung bakit nananalo ang team. Sa kanyang senior year, nag-average siya ng humigit kumulang 18 points, 5 assists, at 3 rebounds kada laro. Dito rin siya kinilala bilang Illinois Mr. Basketball, McDonald's All-American, at Gatorade Illinois Player of the Year. Pero kahit ganito na siya kagaling, hindi pa rin siya nakaligtas sa pagdududa. Kaya ba niya ang NBA? Sapat ba ang katawan niya? O anino lang ba siya ng pangalan ng kanyang ama? Sa Villanova University, dito siya tuluyang hinubog. Hindi lamang bilang manlalaro, kundi bilang leader. Hindi siya pinaka-hype na recruit. Hindi rin siya pinaka-atletiko. Pero unti-unti, siya ang naging utak ng sistema. Hindi siya pinakamabilis, pero siya ang pinakamaingat. Hindi siya pinakamalakas, pero siya ang pinakamaaasahan. Sa kanyang college career, nag-average siya ng 14 points, 4.7 assists, at 3.1 rebounds, habang halos 49% ang shooting efficiency. Sa likod ng mga numerong ito, mas malalim ang kanyang papel. Siya ang nagdidikta ng ritmo. Siya ang nag-iisip sa gitna ng kaguluhan. Siya ang kalmadong puso ng isang championship team. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May mga nagsabing system player lang siya. May mga nagduda kung kaya niya ang NBA. May mga nagsabing kulang siya sa pisikal na lakas para sa mas mabigat na liga. Pero sa halip na bumagsak, lalo siyang tumibay. At doon niya isinulat ang kasaysayan. 2 beses siyang naging NCAA champion, naging NCAA Final Four Most Outstanding Player, naging Naismith College Player of the Year, at naging John Wooden Award winner. Hindi siya sumigaw para mapansin. Pinilit niyang magsalita ang kanyang laro. Noong 2018 NBA Draft, pinili siya ng Dallas Mavericks bilang 33 overall pick sa second round. Hindi siya lottery pick, hindi siya headline star. Isa lang siyang tahimik na pusta sa mata ng karamihan. Yung tipo ng pick na kadalasang nakakalimutan. Sa Dallas Mavericks, dito siya unti-unting hinubog ng realidad ng NBA. Hindi siya binigyan agad ng spotlight. Hindi siya ginawang sentro ng opensa. Kailangan niyang pagtrabahuhan ang bawat minuto sa court. Kailangan niyang patunayan ang sarili sa bawat possession. At sa bawat taon, unti-unti siyang nagbago. Mula sa simpleng backup guard, naging isa siyang maaasahang scorer. Mula sa role player, naging isa siyang second option kapag kinakailangan. Sa Dallas, nag-average siya ng humigit kumulang 16.4 points,
4.8 assists at 3.9 rebounds kada laro. At sa mga panahong nabibingi ang Dallas dahil sa injury ni Luka Doncic, si Brunson ang naging sandigan. Hindi siya nagreklamo, hindi siya naghintay. Kinuha niya ang responsibilidad, ang tahimik na haligi na sumalo sa lahat ng opensa. Sa playoffs ng 2022, lalo na nung wala si Luka sa ilang laro, doon niya ipinakita ang kanyang tunay na halaga. Hindi siya natakot, hindi siya nag-alinlangan. Kinuha niya ang responsibilidad at pinatunayan niya na kaya niyang dalhin ang isang koponan. Siya rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nakapasok ang Mavericks sa Western Conference Finals. Doon niya pinakita na hindi siya basta role player, kundi kaya niyang humawak ng entablado para sa malalaking bituin. Pero minsan, kahit anong gawin mo, hindi pa rin sapat sa mata ng iba. At pinili pa rin ng Mavericks na pakawalan siya. Isang desisyon na hanggang ngayon ay tanong pa rin sa liga. Paano nila binitawan ang ganitong klase ng manlalaro? Lumipat siya sa New York Knicks at dito tuluyang nagbago ang kanyang kwento. Sa New York, isang lungsod na hindi basta nagtitiwala. Isang lungsod na mabilis mamuna at mas mabilis manghusga. Doon siya sumubok muli. Hindi siya sinalubong bilang superstar. Pero sa katahimikan ng kanyang laro, unti-unti niyang sinakop ang lungsod. Hindi sa ingay, kundi sa resulta. At sa pagdating niya, hindi lang basta player ang dumating. Isang leader ang isinilang. Sa bawat laro, dala niya hindi lang puntos, kundi direksyon. Kapag magulo ang opensa, siya ang nag-aayos. Kapag kinakabahan ang koponan, siya ang kumakalma. Kapag dikita ng laban, siya ang sumasalo ng huling tira. Siya ang naging puso ng opensa. Siya ang kalmadong isip sa gitna ng kaguluhan. Siya ang sandigan sa huling minuto ng laban. At kalaunan, kinilala siya ng buong liga. Siya ay naging NBA All-Star. Sa New York Knicks, nag-average siya ng 28 points, 7 assists, at 4 rebounds kada laro. All-Star level na produksyon. All-Star level na pamumuno. Unti-unti, naging identidad ng Knicks ang kanyang estilo. Kontrolado, matalino, at walang takot sa pressure. At taon-taon, dinadala niya ang koponan pabalik sa playoffs. Ngunit hindi naging perpekto ang kanilang paglalakbay. Sa mga nakaraang playoffs, ilang ulit ding sinubok ang Knicks. May mga seryeng natalo sila. May mga pagkakataong tila kulang pa ang kanilang lakas. At may mga laban na sila ay naungusan ng mas veteranong koponan. Mga gabing kahit ibigay ni Brunson ang lahat, kulang pa rin. At sa bawat pagbagsak, siya pa rin ang unang tinuturo ng spotlight. Pero hindi siya umatras. Hindi bilang scorer, kundi bilang leader. Sa halip na humina, mas lalo siyang tumibay. Unti-unti, naging regular playoff contender ang Knicks sa ilalim ng kanyang pamumuno. Unti-unti, naging mas matatag ang kanilang pagkakakilanlan. At unti-unti, mas naging malinaw ang isang bagay. Si Jalen Brunson ang puso ng muling pag-angat ng New York. At ngayon, sa pagpasok ng 2026, isang tanong ang umiikot sa buong liga. Kaya na kaya ng New York Knicks na marating ang NBA Finals sa pamumuno ni Jalen Brunson? Hindi na tanong kung magaling siya. Hindi na tanong kung kaya niyang magdala ng team. Ang tanong na lang, hanggang saan niya kayang dalhin ang kwento? Dahil nandyan na ang lahat ng sangkap, ang all-star na leader, ang karanasang sa playoffs, at ang pusong hindi madaling masira. Pero ang sagot ay hindi pa tapos isulat. At kung gusto mo ng mga ganitong kwento ng pagbangon ng mga atleta, nasa tamang channel ka. Ito ang Athlete Stories TV.